Ano kaya ibig sabihin nito? Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo sa isa naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure Hunting video. Topic po natin tungkol po dito sa natuklasan na naman pong posibleng pinagtataguan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. May makikita tayong mga sign, no? Kanji letters, at yan po ay nasa Japanese code, nasa libro po ng mga Japanese Imperial Army. Ang kanya pong natuklasan ay legit talaga yan, nagawa ng mga kamay ng tao. Kumbaga gawa po ito ng mga Japanese Imperial Army nang sila po ay magtago ng kayamanan dito po sa iba't ibang panig po ng bansang Pilipinas sa kabundukan. At ito ay isa nga pong litra na may malalim na kahulugan. May ibig sabihin, may itinagong sikreto sa area po na ito, kung saan tabing ilog, kung hindi po tayo nagkakamali, tabing sapa ito or tabing dagat. Hindi po natin masyadong nakita yung paligid, no? Hindi niya ibinidyo yung paligid sapagkat for the safety siguro sa kanilang natuklasan, no? So ito nga ay mahalata nating yellow gold pa ang makikita nating kulay ng mga bato, no? Lupa. Yan po ay nasa color coding din ng mga Japanese Imperial Army. At halatang ginawa talaga, oh. Makikita natin may mga nakaukit, may mga hugis yung mga bato. Yung mga bato na yan, may mga triangular tayong makikitang purma. Yan po ay isang sign na mayroong kayamanan na itinago sa area. Halatang yung mga bato na yan ginawa ng kamay, no? Pinurma, inukitan pa. Bukod po sa nakapurmang triangle, may nakaukit pang mga triangular or ano pa mang mga naka-drilled holes, no? At yan po mga drilled holes na yan na makikita natin, yan po ay rock formation lang yan. Mga purma po ng bato. Kung ano po yung purma ng drilled holes minsan, yan din po yung purma ng bato. Minsan nalilito tayo, no? Maraming mga drilled holes. Yan ay minsan pag magkasunod-sunod yung pagka-drilled holes, yan ay bato, no? Kagaya nito, yan po ay mga sign na may bato na nakaganyang pagkalagay. Yan nga po ay design ng mga Japanese Imperial Army. Nung sila ay magtago ng kayamanan, ay may mga ipinurma sila, inilagay na mga bato para kapag naalis yung mga nakaukit dyan sa baba, yung mga bato na malalaki na hindi pwedeng alisin ay magsisilbing guide sa paghahanap ng kanilang itinagong kayamanan. So napakahalaga po yung mga bato na yan, yung nasa itaas. So atin po yung bibigyan ng kahulugan yan pong mga yan, yung mga nakaukit dyan, kung ano pong ibig sabihin yung mga nakaukit dyan. So nakita natin yung paligid, no? Yan pala ay parang tabing dagat siguro, or parang ilog yan sa tabing dagat. So itong mga ganitong klase na inukit sa parang simento, parang bato alanganin, pero halatang bayonita or pinalambot yung bato bago yan ginawa. At halatang napakaganda yung pagkagawa ng kanji letter. At saka may mga patulis na parang triangular na may ibig sabihin. So, yung mga ganyang sign ay nasa kudigo ng Hapon, no? Down or below.
ibig sabihin sa ilalim, no? Down daw or below, sa ilalim may Yamashita Treasure. Yan po ay nakalagay sa libro. Ayan, kita nyo. Yan po ang kodigo ng mga Japanese Imperial Army, at yan nga ay down or below, sa ilalim may nakatagong sikreto. Yan ay aalamin natin kung ano yung mga sikreto, ano yung mga nakalagay dyan, kung mayroon pang makikita tayong mga iba pang markers na magsasabing ano kaya ang laman dyan, ano kaya ang nailagay dyan, sapagkat mayroon din yang mga content minsan na nakauwit sa bato ng mga sign, no? Markers. So mapapansin natin talagang perfect na lugar para pagtaguan, magkonstruksyon ng mga pinapatigas, no? Sapagkat may tubig, madaling magpatigas ng mga konkrito kapag nasa tabi tayong ilog. Kasangkapan kasi ng pagpapatigas, paghahalo ng mga sangkap na pang-construction ay ang tubig talaga, ang tubig. So napakahalaga ang tubig sa construction yan. So yung mga bato dyan na may mga triangular na forma, yung parang nakasalangsang dyan, ay may confirmation sign, may sign na nakaukit yan sa bato. Yan, yung mga triangular na yan, yun yung bato, yan yung rock formation, no? Yung rock formation, minsan ganyan ang pagka-plaster ng bato o ganyan ang itsura ng bato na nasa paligid, at sakop sa Yamashita Treasure Site. Ibig sabihin malawak yan sa ilalim. Halos lahat ng pinaglagyan nila ng mga sign dyan ay malaking butas yan na kanilang ginawa pailalim. So below daw, down, below, may sikreto sa ilalim. Napakaganda ng pagkagawa ng mga Japanese, ano? Ito ay may kahulugan. Yan, rock formation, no? May bato siguro na ganyan triangular, tapos may batong pahaba na ganun, 2 meters. Posibleng may 2 meters yung bato na ganyan, sapagkat ayon dun sa Japanese code, 2 meters, no? Rock 2 meters, rock formation. So yan ay formang letter D na the stone. Bato daw. Bakit niya pinapahanap yung bato, the stone? Posibleng may tinutukoy siyang precious, no? Precious stone. The stone. May pinapahanap siya sa bato. Kung ano yan ay may mga sign pa na posibleng magli-link doon sa kanya pong pinapahanap na the stone. Hanapin daw yung the stone, bato na ganong formation. So yan, may glitterings nga, oh. Yamashita Treasure Gold and Diamonds. Yung parihaba na yan, golds, at saka yung parang araw na yan, glitterings of diamond. Hinati lang niya. So gold and diamonds. Yan kasi na parang rectangle gold object yan. Datin alam kung anong klaseng object, no? Pero gold object yan na tinutukoy ng sign na yun. Yung glitterings of diamond ay may confirmation na sa bato raw. At posibleng dinaganan yan o nasa ilalim ng bato. So yan po ay guide, no? Means straight tunnel. So may tunnel dyan sa ilalim, no? Kaya nga sinabi niya down. Down daw sa ilalim, no? Below. So naglilink yung sign kanina dito sa sign na ito. Straight tunnel, down, below. So malawak yan. Sakop pa rin yan yung area na yan. Doon kanina sa may kanji. At hanggang dyan, sa gilid na yan ay sakop dun sa kanilang butas na ginawa. So yan nga po ay posibleng may malaking sikreto sa ilalim na sinasabi niyang gold and diamond deposit. Siguro yung diamond deposit, hiniwalay sa gold, no? Maaring nandyan sa mga bato, nakabalot, or dinaganan dyan sa ilalim ng mga batong yan, sapagkat the stone daw The stone. Ibig sabihin may pinapahanap siya doon sa bato, si diamond and gold. Ibig sabihin may gold sa ilalim, may bato naman dyan sa rock, na mga nakapurma na mga bato dyan, rock formation sabi niya. Yan ay guide, no? Arrows, design ng arrows, pababa, down,
At yan, kung baliktarin natin, ay precious stone, uncut precious stone. Kung sakaling may precious stone dyan, ay tiyak nandyan sa mga bato sa ilalim. Posibleng dinaganan or nandyan mismo sa ilalim na yan, ng bato na yan, kasi the stone sa ilalim ng bato na yan ay may precious uncut gemstones. Yan po ang kanyang tinutukoy. So itong kanji letter na ito, down, below, ibig sabihin niya sa ilalim nito, sa ilalim dito, dito sa area na to, sa lugar na to, kung saan may mga sign. Yan, medyo malawak-lawak, no? Hindi naman ganun ka laki siguro yung area na yan. Kumbaga, ganyan kalawak, kasama yan o kasama din yung mga bato doon sa gilid. Yan ang digging spot. So matutumbok nyo yung kwan dyan, parang konkretong ginawa ng mga Japanese Imperial Army dyan sa gilid. Tiyak kapag nasintro nyo yon ay may matigas kayong mai-encounter sa ilalim na kanila pong ginawang chamber. Doon po sa mga proteksyon ng kanilang kwan, ginawang pinagtataguan doon sa ilalim ay may chamber talaga sila, blocker. May mga bato silang hinarang. So halatang yung mga bato na rock formation, sabi nyo triangular na yan, yun yung mga naka-drilled holes doon kanina. So sakop din yan. Kaya kapag tayo ay naghuhukay, hindi lang maliit, malawak talaga, malaki yung hinuhukay. Hindi kagaya ng ating ibang mga ka-treasure hunter, pag maghuhukay ay para lang CR, no? Mahirap, malaki, malawak ang ginawa ng mga Hapon. Pero matutumbok nyo rin kahit na maliit ang inyong hukay kung matamaan ninyo yung chamber, sapagkat yung chamber ay medyo malawak din yun sa ilalim. Subalit, kapag hindi naman nasintro talaga yung items o yung kwarto, yung tunnel ay medyo mahirap, minsan lumagpas na or minsan nalihis, hindi sintro yung pagtama doon sa mismong kwarto-kwarto na ginawa ng mga Hapon o pinaglagyan ng Yamashita treasure. So yan po ay napaka-legit, napakagandang marker, sign na nagsasabing may kayamanan dyan sa ilalim. Magtatanong ang ating ka-treasure hunter, ano kaya ang mga ito? Nasabi na natin, down, below, may nakatagong kayamanan, Yamashita treasure at gold and diamond deposit. So gold at saka diamond ang posibleng mahanap dyan sa area na yan. Ayon po sa mga marker at sign. Yan lang po ang ating sinusundan, yung mga sign at saka marker. Kung mayroon man tayong kaunting pagkakamali, tayo ay nahingi sa inyo ng paumanhin, sapagkat tayo ay hindi po perpekto. Tayo ay sumusunod lamang sa mga sign markers at posibleng tayo ay may pagkakamali sa atin pong pag-aanalisa dito po sa kanyang mga sign markers. So ang digging spot, yan lagi ang tinatanong. Dito sa kanji letter na yan, nagsasabing down, below. So ibig sabihin yan ay dyan, sa ilalim niyan, down, below ay may sekreto. Pwedeng mag-digging dyan sa ilalim niyan. Yan parang konkreto na yan, sapagkat sinabi nga dyan sa ilalim, no, down, below. So eksaktong digging spot ang area na yan. So yung the stone, na sinasabing the stone, doon sa mga bato ay may posibleng diamonds, uncut precious stones na makukuha. Yun ang tinutukoy ng parang letter D, at yung mga sign na letterings of diamond ay posibleng may mga uncut diamonds na nakabalot sa mga bato. Yan po ang ating analyzation. So, malinaw mga ka-treasure hunter ang atin pong naibigay na ibahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol po sa video ng ating ka-treasure hunter na natuklasan niya. So sana po ay nakapagdagdag tayo ng kaunting kaalaman sa atin pong mga kababayang treasure hunter at mga hindi treasure hunter. So sa lahat po na magnanais na magpadala po ng inyong video, ipadala lamang po ito sa atin pong Messenger Yusuf Yamato. At sisikapin natin pong mabasa ito at ma-decode. Hanggang dito na lamang po, sana ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita treasure video. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag naghahanap
tayo po ay makakahanap. Paano kaya ibig sabihin nito?